Alam mo ba, na si Aphrodite ay may kakaibang paraan ng pagpasok sa mundo? Ayon sa kwento, isang patak ng dugo ni Uranus ang nahulog mula sa Olympus patungo sa dagat, na lumikha ng napakagandang diyosa. Siya ay lumabas mula sa bula ng dagat na buong buo, nakasakay sa isang kabibe papunta sa pampang. Habang siya ay naglalakad sa lupa ay, namumukadkad ang mga bulaklak sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Aphrodite ay maaring pumili ng mapapangasawa. Pagkatapos ng lahat, ang nakikita lamang niya ay ang dahilan ng pag-ibig ng mga mortal at Diyos sa kanya. Ngunit pagdating sa pagpilit sa kanya, ang Diyos ng apoy na si Hephaestus ang pinakamatyaga. Hiniling ni Hephaestus kay Hera na ayusin ang kasal nila ni Aphrodite, kapalit ng papakawalan niya ito sa gininto ang trono na may kadena. Umayag itong ayusin ang kasal nilang dalawa. Hindi magawang makipagtalo ni Aphrodite sa reyna ng mga Titan. At ang nagawa na lamang niya ay sumunod sa reyna ng mga Titan na si Hera. At dito, nagsimula ang isa pang hindi maligayang pag-aasawa sa mitolohiyang Griego. Nang makasal sila ay hindi gaanong tapat si Aphrodite kay Hephaestus. Naghangad siya ng pag-ibig sa ibang mga Diyos, gaya ni Ares, ang Diyos ng digmaan, at Hermes, gayon din sa mga mortal. Alam ni Hephaestus ang tungkol sa mga pangyayaring ito at sinubukan pa niyang ipahiya siya, dahil sa kanyang hindi katapatan, ngunit walang sino man ang maaaring manatiling galit kay Aphrodite ng napakatagal. Sa huli, walang magawa si Hephaestus tungkol sa mga aksyon ni Aphrodite. Kalaunan ay nagkaroon ng isang anak na lalaki si Aphrodite, na pinangalanang si Eros, na sinasabi ng iba na ang ama ay si Ares. Sina Aphrodite at Eros ang namamahala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Si Aphrodite ang sumisimbolo sa pag-ibig, ngunit maaaring siya ay may kinalaman sa pagsisimula ng Trojan War. Ang mito ay nagsasabi na ang lahat ay nagsimula ng hilingin ni Zeus sa Trojan Prince na si Paris na pumili ng pinakamagandang diyosa kina Aphrodite, Athena, at Hera. At ang mananalo ay makakatanggap ng gintong mansanas. Ang bawat diyosa ay pantay-pantay, ang kagandahan. At nahirapan si Paris sa pagpili ng pinakamaganda. Kaya, si Hera, ang reyna ng mga Diyos, ay nag-alok kay Paris ng lupa at kayamanan, sumunod naman si Athena. Siya ay nag-alok sa kanya ng mahusay na karunungan, halos katumbas ng kanyang sarili, at nangako sa kanya ng malaking swerte sa labanan. At sinabi naman ni Aphrodite na ibibigay niya sa kanya ang pinakamagandang mortal na babae sa planeta. Hindi napigilan ni Paris ang tuksong sinabi ni Aphrodite at ibinigay sa kanya ang mansanas. Ibinigay ni Aphrodite kay Paris si Helen na reyna ng Sparta. Ang problema lang ay, may asawa na ito. Ang kanyang asawang si Haring Menelaus, ay lubos na nagalit nang mapunta kay Paris si Helen. Kaya, nagdeklara siya ng digmaan sa Troy. Isang epikong labanan na tumagal ng 10 taon at kumitil ng libo-libong buhay.